Thank you for the choir. Salamat po sa choir. 안녕하세요 여러분. 좋은 밤입니다. Hello po sa inyo, magandang gabi. Okay. Welcome for the youth retreat. Welcome po sa youth retreat. I hope for you a graceful day. Umasa po ako na kayo A po ay graceful time. magkaroon po ng let's dakila pong pray. oras. Lahat po tayo ay manalangin. Thank you, God the Father, for saving us. Salamat po Diyos Ama sa pagliligtas po sa amin. We had sinned in this hopeless world. Kami po ay nagkasala sa walang pag-asang sanlibutan po na ito. We were heading toward eternal hell. Kami po ay patungo doon po sa walang hanggang impyerno. But through the word of your grace, we got saved. Pero dahil po sa salita ng inyo pong biyaya, kami po ay naligtas. We now have the hope of heaven as your children. Ngayon po ay may pag-asa na po kami ng langit dahil bilang inyo pong mga anak. But still, various things and the devil tempts us, and so our hope wavers. Pero dahil sa ilang pong mga bagay at tinutukso po kami ng dyablo, yung aming pong pag-asa ay gumagalaw. Please hold unto our faith. Pakiusap, panghawakan niyo po yung aming pananampalataya. Please make it firm, and may we please you more. Pakiusap, gawin niyo po itong matatag at makapagbigay luwalhati nawa po o kaluguran po kami sa inyo ng higit. Please give us a chance to live the rest of our lives for you. Pakiusap, bagyan niyo po kami ng pagkakataon na makapamuhay sa natitira naming buhay para sa iyo. We gather together for a young adult retreat. Kami po ay nagkatipon-tipon ng sama-sama para po sa Young Adult Retreat. We want to imitate the Lord's life. Nais po namin matularan ang buhay ng Panginoon. At this time, we want to learn the life of Christ through David. Sa oras po na ito, nais po namin matutunan ang buhay po ni Kristo sa pamamagitan po ni David. We seek to know and learn more about you, your love, humility, sacrifice, and obedience. Umaasa po kami na matututunan po namin ang mga pantungkol po sa inyo pong pag-ibig, kapakumbabaan, sakripisyo at pagsunod. Without your teaching, we cannot please you. Kung wala po ang inyong pong mga pagtuturo, hindi po kami makakapagbigay lugod sa inyo. Please help us to live the lives worthy as your sons. Pakiusap, tulungan niyo po kami na mamuhay sa buhay na karapat-dapat bilang inyong anak. May we learn and imitate the obedience of Jesus through this time. Nawa matutunan po namin at matularan po namin ang pagsunod po ni Jesus sa oras po na ito. Please guide this time so that the devil won't disturb our hearts. Pakiusap, gabayan niyo rin po ang oras po na ito nang sa gayon ang dyablo po ay hindi po madistorbo ang aming mga puso. We pray in Jesus' name. Dalangin namin ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Yeah, let's open the Bible, the New Testament, Acts. Buksan po natin sa Biblia, sa Bagong Tipan po, mga gawa. Acts chapter 13. Mga gawa, 13. Verse 32, 22. Verse 22 po. 13 verse 22. Acts 13, 32, 22. Magagawa 13:22. Okay, yeah, let's read. Basahin po natin 3-1. Nang siya'y alisin niya, si David ay ginawang hari nila. Sa kanyang patotoo ay sinabi niya tungkol sa kanya, natagpuan ko si David na anak ni Jesse, na isang lalaking kinalulugdan ng aking puso, nagagawa ng buong kalooban ko. Yeah, let's learn about David and Jesus in our first sermon at this young adult retreat. Pag-aralan po natin yung patungkol po kay David at kay Jesus sa unang sermon po nating Young Adult Retreat. Even among non-believers, there's probably no one who doesn't know Jesus. Kahit po sa mga hindi mananampalataya, siguro wala pong sino man ang hindi nakakakilala kay Jesus. Yeah, they know His name and He is the Son of God. Alam po nila yung kanyang pangalan at alam din nila na siya po ay anak ng Diyos. However, non-believers do not understand what His blood means for man personality. Ganun pa man, Personally.
Ganun pa man po, yung mga hindi mananampalataya, hindi po nila nauunawaan yung dugo po niya kung anong ibig sabihin po noon sa kanila pong persona, sa kanila po. This is truly unfortunate. At ito po ay talagang kaawa-awa, kahabag-habag. Likewise, most people are familiar with David, who is from the Old Testament. Katulad din po nito, marami po sa mga tao, pamilyar na po kay David na nasa lumang tipan. They know David like this. Ganito po yung pagkaalam nila, pagkakilala nila kay David. He was the great king of Israel who conquered the neighboring nations and made Israel a powerful kingdom. Kilala niya siya bilang isang dakilang hari ng Israel na sumakop ng mga karatig bayan o karatig bansa doon sa Israel at meron pong makapangyarihang kaharian. Those who don't know the Bible might think of David as merely great and mighty capable. Yung mga hindi po nakakaalam sa Biblia, maaaring isipin po nila na si David ay isa po talagang dakilang tao at kayang-kaya niya pong gawin yun. But there was God behind David who always worked with him. Pero meron pong Diyos sa likod ni David na palagi pong lumakad kasama po siya. Yeah, saved Christians know well the close relations between God and David. Yung mga ligtas na Kristiyano, alam na alam po nila yung malapit na relasyon sa pagitan po ng Diyos at ni David. Yeah, we understand why God used David so preciously. At naunawaan po natin kung bakit ginamit ng Diyos si David sa napakahalaga. Why He introduces us, David, as a model of Jesus. At kung bakit niya ipinakilala sa atin si David bilang modelo ni Jesus. Why He had David write in the Psalms about Jesus' death on the cross. At kung bakit naisulat ni David dun sa mga awit yung kamatayan po ni Jesus sa cross. Through the Bible, we can know these things in detail. Sa Biblia po, malalaman po natin yung mga bagay po na ito ng detalyado. From the Bible, verse we just read, we can see how God valued David. Dito po sa talata na ating pong binasa, makikita po natin dito kung gaano po pinahalaga ng Diyos si David. The Lord said, "A man after my own heart." Sabi po ng Diyos, ang lalaking kinalugdan ng aking puso. And said, "Who will do all my will?" Pagkatapos, nagagawa ng buong kalooban ko. Yeah, because David was a man after God's own heart, God promised to accomplish all His plans through David. Dahil po si David isang lalaking kinalugdan ng puso po ng Diyos, kaya po nangako po siya na tatapusin niya yung kanya pong plano sa pamamagitan ni David. Everyone, let's say there was a kingdom a long time ago in the Philippines. Kaya sabihin po natin, meron pong kaharian matagal na panahon na dito po sa Pilipinas. The king had 3 sons. At yung hari po, meron 3 anak. As the king aged, he had to inherit the throne to one of his sons, and he struggled about whom to choose. Habang tumatanda po yung hari, naguguluhan na po siya kung kanino niya ipapamana doon po sa kanyang 3 anak at kung sino po yung pipiliin niya. Yeah, the first son spent his days hosting fairs, drinking with women. Yung panganay ay nilulustay lang yung kanya pong mga araw sa pagdadaos po ng mga pista at nagiinom po kasama mga babae. Yeah, the second son had no interest in politics and spent his time hunting. Yung pangalawa naman po, wala pong interes sa politika at ginugugol niya lang yung kanya pong oras sa paghahunting. The third son, however, showed interest in politics and obeyed his father's words. Yung pangatlong anak naman po, ipinakita niya yung kanyang interes sa politika pagkatapos sinusunod niya yung mga sinasabi ng kanyang ama. Yeah, if you were the king, to whom would you pass the throne? Kung kayo po yung hari, kanino niyo po ipapasa yung trono? After thinking through, the third son is suitable for it. Kaya pagkatapos niya po itong mapag-isipan po ng mabuti, doon po sa pangatlong anak niya po yung pinakanababagay para dito. The first and second sons neither understand nor cared about their father's heart and did not obey him. Yung pangalawa at yung una pong anak, maliban po hindi nila nauunawaan o wala silang pakialam sa puso ng kanilang ama at hindi po siya sinusunod. Yeah, therefore, the king would not give them the opportunity. Kaya po yung hari, hindi po sila binigyan ng pagkakataon. Jesse had many sons,
but only David was a man after God's own heart. Si Jesse, marami po siyang mga anak na lalaki. Ganun pa man si David lamang po yung ayon sa lalaking kinalugdan ng puso ng Diyos. So God allowed David to fulfill as all his will. Kaya pinahintulutan po ng Diyos si David na gawin yung lahat ng kanyang kalooban. Through David, we can know God's plans and purposes. Sa pamamagitan po ni David, malalaman po natin yung plano ng Diyos at yung layunin niya. We can uncover the gospel hidden in the Old Testament through David. At malalaman po natin yung ebanghelyo na nakatago sa lumang tipan sa pamamagitan po ni David. And we can learn about Christian's life of faith by looking at David. At malalaman po, matututunan din po natin yung Kristiyanong buhay ng pananampalataya sa pagtingin po natin kay David. God revealed much about the gospel of Christ and the Christian life through David. And today, we will learn a part of that. Ipinakita po ng Diyos yung karamihan po sa ebanghelyo sa pamamagitan ng buhay ni Kristo, sa pamamagitan po ng buhay ni David, at ngayon po pag-aaralan po natin yung ilan po sa mga ito. Ultimately, we should imitate Christ. At lalo na po, dapat po natin tularan si Kristo. From now on, let's learn about the life of imitating Jesus Christ through David. Kaya magmula po ngayon, pag-aralan po natin yung buhay na tumutulod kay Jesucristo sa pamamagitan po ni David. First of all, David was obedient to his father and responsible. Una po sa lahat, si David, siya po ay masunurin sa kanya pong ama at siya po ay responsable. Samuel came to anoint one of Jesse's sons. Na pumunta po si Samuel para po buhusan ng langis yung isa sa mga anak ni Jesse. God did not choose any of the first 7 sons. Hindi po pinili po ng Diyos yung ilan man po sa 7 naunang anak ni Jesse. We do not know where Jesse's other sons were or what they were doing when Samuel called them. Hindi po natin alam kung ano pong ginagawa ng iba pong mga anak ni Jesse nung sila po ay tawagin ni Samuel. However, what we know for certain is that David was with the sheep at the time. Pero alam na alam po natin kung nasaan po si David, siya po ay nandun sa tupa. Because Jesse mentioned that his youngest son, David, was keeping the sheep. Kasi sinabi po ni Jesse na yung kanya pong bunsong anak ay si David nandun, nag-aalaga ng mga tupa. The Bible, the Old Testament, 1 Samuel, sa Biblia, Lumang Tipan, Unang Samuel, chapter 16, 16, verse 11, versikulo 11. First Samuel 16:11, let me read. Unang Samuel 16:11, babasahin ko po. Sinabi ni Samuel kay Jesse, narito bang lahat ang iyong mga anak? At kanyang sinabi, natitira pa ang bunso, ngunit siya'y nag-aalaga ng mga tupa. At sinabi ni Samuel kay Jesse, ipasundo mo siya sapagkat hindi tayo uupo hanggang sa siya'y dumating dito. David was the 8th son, and he was alone keeping the sheep. Si David po yung pangwalong anak at mag-isa po niyang inaalagaan yung mga tupa. Here, what does keeping the sheep mean? Dito po, ano pong ibig sabihin nung nag-aalaga ng mga tupa? It means protecting the sheep from the attacks of fierce predators. Ibig sabihin po nito, iniingatan o pinoprotektahan niya yung mga tupa sa laban po dun sa mga pag-atake ng mga mabamangis na mga mananila. These predators were likely looking and waiting for an opportunity. Ito pong mga maninila na po ito, sila po ay yung mga naghihintay lang po, nagmamasid lang po sila, naghihintay ng pagkakataon. We do not know exactly how many sheep there were, but there must have been quite many. Hindi po natin alam kung ilan po ba talaga yung tupa po ni David, pero marahil po sila po ay madami. David was guarding all these sheep by himself. At ginagabayan po o pinoprotektahan po ni David yung lahat po ng mga tupa na ito sa kanya pong sarili. However, David gave his best to his job of protecting the sheep. Ganun pa man po, ibinigay po ni David yung lahat po ng kanya pong makakaya para po protektahan yung mga tupa. This task was assigned by his father and he obeyed his father's words. Ito po ay ibinigay po sa kanya na gawain ng kanya pong ama at sinunod niya po yung utos ng kanyang ama. To fulfill his duty,
he fought against the dangerous predators. Para po magawa niya yung kanya pong gawain, siya po ay nakipaglaban sa mga mababangis o mga delikado pong mga maninila. Someone who is fearful, irresponsible, or disobedient would have likely run away from the predators. Kung siya po ay isa pong matatakutin o irresponsable o hindi po siya masunurin, siya po ay marahil ay tumakbo na rin doon po sa mga maninila. But David was brave and unafraid. Pero si David po ay matapang at hindi po natatakot. Perhaps his father, Jesse, believed that David was the most suitable for the task and entrusted it to him. Kaya marahil yung kanya pong amang si Jesse ay naniwala po siya kay David na siya po yung pinaka-nababagay doon sa gawain po na yun at ipinagkatiwala po yun sa kanya. Yeah, his father knew that David was obedient and responsible even in everyday matters. Alam po nung tatay po ni David na siya po ay masunurin at responsable lahat po sa lahat ng mga bagay araw-araw. Yeah, plus, David did not rely on his own strength. He strengthened in God who was with him. At isa pa po, si David, hindi po siya nagtiwala sa kanya pong sariling lakas. Ipinagkatiwala niya po sa Diyos, nakasama po niya. Bible here, chapter 17, Dito po verse sa 37. Kapitulo 17, versikulo 37. 17:37, let's read. Basahin po natin, 17:37, 3-1. Sinabi ni David, ang Panginoon na nagligtas sa akin sa mga kuko ng leon at ng oso ay siya magliligtas sa akin sa kamay ng Filisteyong ito. At sinabi ni Saul kay David, humayo ka at samahan ka ng Panginoon. Now, we can hardly imagine a young boy fighting a lion. Ngayon po, hindi po natin ma-imagine kung gaano po nilabanan nung bata yung leon. It would have been impossible for David to take down lion and bear with a stone without courage and faith in God. Opo, imposible po para po kay David na patumbahin po yung leon o yung oso sa pamamagitan po ng bato kung wala po siyang katapangan at pananampalataya sa Diyos. If we had been fearful and lacked in faith, he would have fled long ago. Kung siya po ay matatakutin at siya po ay nagkukulang sa pananampalataya, marahil tumakbo na po siya matagal na panahon na. Because he could be killed if he failed to strike down the wild beast with a stone. Kasi po, siya po ay mapapatay kapag nagmintis po siya ng pagtama doon po sa mailap na hayop. Despite the danger of death, he fulfilled his responsibility. Kahit na po nasa bingit po ng kamatayan, ay tinupad niya pa rin po yung kanya pong responsibilidad. Yeah, he protected the sheep, risking his own life to save them from being killed. Ipinotektahan niya po yung mga tupa na ipinapain po yung kanya pong sariling buhay para lamang po iligtas po sila sa pagkamatay. Yeah, through David's actions, we can learn the obedience, sacrifice, and responsibility of Jesus Christ. Sa pamamagitan po ng mga kinilos po ni David, makikilala po natin yung pagsunod, yung sakripisyo, at yung responsibilidad po ni Jesucristo. Yeah, Jesus came to this earth to fulfill the plan of God the Father. Si Jesus po ay naparito po sa lupa para po tuparin yung plano po ng Diyos Ama. Yeah, he left his high position and came to a humble place. Iniwan niya po yung kanyang mataas na posisyon at siya po ay naparito sa mababang lugar. Jesus came to bear the sins of all sinners and sacrificed himself for them. Pinasan po ni Jesus yung kasalanan ng lahat ng mga kasalanan at siya po ay bumaba dito, nagsakripisyo ng kanyang sarili. He took on an enormous responsibility in coming to the earth. Pinasan niya po yung napakabigat na responsibilidad ng pagpunta niya po dito sa lupa. Only Jesus could lay down his life willingly for sinners. Tanging si Jesus lamang po yung kaya pong ibigay yung kanya pong buhay para sa mga makasalanan. Jesus obeyed God's word even unto death. Sinunod po ni Jesus yung mga salita po ng Diyos kahit hanggang kamatayan. The New Testament, Philippians chapter 2. Sa bagong tipan po, Pilipos.
Philippians chapter 2, verse 6, Pilipos, Kapitulo 2, 6 to 8. versikulo 6 hanggang 8. Philippians chapter 2, verse 6 to 8. Let's read. Pilipos, chapter 2, verse 6 at 8, hanggang 8, basahin po natin 3 to 1. Na siya, bagamat nasa anyo ng Diyos, ay hindi niya itinuring na isang bagay na dapat panghawakan ang pagiging kapantay ng Diyos, kundi hinubaran niya ang kanyang sarili at kinuha ang anyong alipin na naging katulad ng tao. At palibhasa'y natagpuan sa anyo ng tao, siya'y nagpakababa sa kanyang sarili at naging masunurin hanggang sa kamatayan, maging sa kamatayan man sa krus. Now, Jesus is God, part of the Holy Trinity. Si Jesus po ay Diyos, parte po ng banal na Trinity. Although He is God, He came as the Son of God to die for us. Kahit siya po ay Diyos, siya po ay bumaba bilang anak ng Diyos at namatay para sa atin. The Creator came in the form of a creature, took on our sins, and died for us. Yung tagapaglikha po, bumaba at kinuha yung anyong nilikha para po kunin yung ating mga kasalanan at mamatay para sa atin. When the Lord came in the form of a man, it means He can experience the pain, emotion, and feelings. Nang bumaba po ang Panginoon at nagkatawang tao, ibig sabihin po nito, nararanasan niya rin po yung sakit, yung emosyon at yung damdamin. Yeah, the Lord also had a human body that did not want to die. At ang Panginoon, meron din po siyang katawan na ayaw pong mamatay. However, He obeyed even to the point of dying on the cross. Ganoon pa man, sumunod po siya hanggang sa kamatayan man sa krus. This shows the Lord's perfect obedience. At ipinakita niya po yung perpekto o yung sakdal na pagsunod ng Panginoon. Yeah, on the cross, the Lord fulfilled His responsibility. Doon sa krus, tinupad niya po yung kanyang responsibilidad. He fought and overcome the forces of devil. Nakipaglaban po siya at tagtagumpay sa mga masasama. Because of this, He opened the way for all sinners to be saved and to enter heaven without perishing. At dahil po dito, binuksan niya po yung daan para sa mga makasalanan na maligtas at makapasok sa langit nang hindi po napapahamak. Everyone, David's obedience, sacrifice, and responsibility were all foreshadowing of what Jesus would accomplish on this earth. Yung pagsunod po ni David, yung sakripisyo niya, yung kanya pong responsibilidad, ito po yung umaanino kung ano po yung tinapos po ni Jesus dito po sa lupa. David protecting the sheep from wild beasts was a model of Jesus saving sinners from destruction. Yung pagprotekta po ni David doon po sa mga tupa, mula po doon sa mga mabibingis na hayop, ito po ay modelo ng pagsagip po ni Jesus, pagligtas ni Jesus sa mga makasalanan mula sa pagkawasak. God sent Jesus to this earth and was always with Him. Ipinadala po ng Diyos si Jesus dito po sa lupa at naging lagi niya pong kasama. Yeah, David lived a life where he constantly experienced God's presence. Si David po ay nabuhay sa kanya pong buhay na palagi pong nararanasan yung mga pagkilos po ng Diyos. Yeah, he also understood that obeying his parents was akin to obeying the Lord. At naunawaan niya rin po na yung pagsunod sa kanyang mga magulang ay katulad ng pagsunod sa Panginoon. But here, verse 5, let's read. Basahin natin yung versikulo 5, 3 to 1. Magkaroon kayo sa inyo ng ganitong pag-iisip na kay Kristo Jesus din naman. Everyone, we should have the heart of Jesus Christ. Tayo po dapat ay magkaroon ng puso ni Jesucristo. When you have the heart of Christ, you can achieve a complete obedience. Kung tayo po ay meron pong puso ni Kristo, matutupad po natin yung lubusang pagsunod. Everyone, parents repeatedly assign the tasks to sons who obey well. Yung mga magulang po, sila po ay nagbibigay po ng mga gawain dun sa mga anak na maayos pong sumusunod. Yeah, if a son does not obey his parents, they stop assigning tasks to him. Kapag yung anak po ay hindi sumusunod sa kanyang mga magulang, sila po ay tumitigil na sa pag-utos po sa kanya. Yeah, brothers and sisters, do you obey your parents well? Brothers and sisters, sinusunod niyo po ba ng maayos yung mga magulang? Yeah, you know well yourself. Opo, alam niyo po yan sa inyong sarili. Good or not.
Kung mabuti o Yeah, hindi. obeying your parents is like obeying the Lord. Yung pagsunod po sa magulang ay katulad po ng pagsunod sa Panginoon. However, even if it's your parents' command, you must not obey anything but just unjust. Ganun pa man po, kahit ito po ay utos ng ating pong mga magulang, dapat hindi po natin ito sundin yung anuman pong hindi makatao o makatuwiran. Yeah, for example, if they tell you to do something sinful or forbid you from going to church, you should not obey. Halimbawa po, kapag sinabihan po kayo na gumawa ng kasalanan o di kaya pinagbawalan kayo na pumunta sa church, dapat hindi po nyo po sundin. The Bible, Ephesians chapter 6 verse 1, Sa Biblia po, Efeso 6:1. Ephesians chapter 6 verse 1, let's read. Basahin po natin, Efeso 6:1, 3-1. Mga anak, sundin ninyo ang inyong mga magulang sa Panginoon sapagkat ito'y matuwid. To obey parents in the Lord means to obey within the Bible. Yung pagsunod po sa mga magulang sa Panginoon, ibig sabihin po nito, sumunod na sa hangganan ng Biblia. Some saints may struggle to discern this. Yung iba po mga banal, maaaring mahirapan po sila na makilala po ito. Some parents telling their child, don't go to church from today. Yung iba pong mga magulang, sinasabi po sa kanilang mga anak, magmula ngayon, huwag ka nang umattend sa church. Everyone, do you think you should obey or disobey this command? Kayo po, sa tingin ninyo, kailangan nyo po ba sundin itong utos po na ito o hindi? Yeah, you should not obey this command from your parents of not coming to church. Opo, dapat hindi nyo pong sundin ito pong utos na ito mula sa inyong mga magulang nang hindi po pagpunta sa church. It's because this is not obeying in the Lord. Kasi po ito po ay hindi pagsunod sa Panginoon. No matter what trials come your way, you should come to church, study the Bible, and fellowship with the other Christians. Kahit anong paman pong pagsubok yung kaharapin mo, kailangan mong po laging pumunta sa church, mag-aral ng Biblia, mag-fellowship kasama yung ibang mga Kristiyano. Yeah, this is obedience within the word. Ito po yung pagsunod sa salita. Jesus preached the people for 3.5 years. Si Jesus po, nangaral po sa mga tao sa loob po ng 33 kalahating taon. He faced the persecution and suffering from the high priest. Nakaranas po siya ng mga pag-uusig, mga pagdurusa mula sa mga pinakapunong pari. Did Jesus stop doing God's work? Tumigil po ba siya sa paggawa ng gawain ng Diyos? No. Hindi po. Until the moment he died, Jesus continued to proclaim God's word. Hanggang sa siya po ay mamatay, patuloy niya pong ipinoklama yung salita po ng Diyos. Yeah, in other words, Jesus fulfilled his responsibility until his dying breath. Sa ibang salita po, si Jesus, tinupad niya po yung kanya pong responsibilidad hanggang sa kanya pong huling hininga. Yeah, Luke chapter 23. Sa Lucas 23 po. Luke chapter 23, verse 26 to 31. Lucas 23, 26 hanggang 31. Luke 23, 26 to 31. Let me read. Hayaan niyo pong basahin ko, Lucas 23, 26 hanggang 31. Habang kanilang dinadalas siyang papalayo, hinuli nila si Simon na taga Cirene na nanggaling sa bukid at pinasan sa kanya ang krus upang dalhin kasunod ni Jesus. Siya'y sinundan ng napakaraming tao at ang mga babae nagdadalamhati at nagiiyakan para sa kanya. Subalit humarap sa kanila si Jesus at sinabi, "Mga anak na babae ng Jerusalem, huwag ninyo akong iyakan, kundi iyakan ninyo ang inyong mga sarili at ang inyong mga anak. Sapagkat narito, darating ang mga araw at kanilang sasabihin, mapapalad ang mga baog at ang mga tiyan na kailanman hindi nagdadalang tao at ang mga dibdib na kailanman ay hindi nagpapasuso. At sila'y magpapasimula magsalita sa mga bundok, bumagsak kayo sa amin at sa mga burol, takpan ninyo kami. Sapagkat kung ginawa nila ang mga bagay na ito kapag ang punong kahoy ay sariwa, anong mangyayari kapag ito ay tuyo?" As Jesus walked the way to Golgotha, he preached ensure that even one more person should come to understand God's word. Maging doon po sa paglakad po ni Jesus, papunta po sa Golgotha, ipinangaral niya po yung salita at para siguraduhin po na kahit isa lamang pong tao ay maunawaan yung salita po ng Panginoon, ng Diyos. Consider this.
The day before, Jesus had been scourged 120 times, his body tore apart. Pag-isipan po natin ito, yung araw po na iyon, si Jesus po ay nilatigo o hinagupit po ng 120 beses at yung kanya pong katawan ay napunit. Yeah, how much pain must he have endured? Kaya gaano po ba kahirap na sakit yung kanya pong pinagtiisan? He must have been utterly exhausted with little strength left as he made his way to the place of his organizing death. Marahil po siya po ay pagod na at sa kanya pong kakaunting lakas na lang na po na natitira, ginawa niya po na makarating doon po sa kanyang nagsisigaw na huling kamatayan. Yet, with all his remaining strength, Jesus continued to proclaim God's word to those following him. Ganoon pa man po sa natitira pong lakas po ni Jesus, patuloy niya pong ipinoklama yung salita po ng Diyos at sumunod po sa kanya. Yeah, even as Nils pierced his hands and feet on the cross, he preached the gospel to the lovers alongside him. Kahit na po siya po ay ipinako na po yung kanya pong kamay at paa doon po sa krus, ipinangaral niya pa rin po yung ebanghelyo doon po sa tulisan na nasa tabi po niya. Yeah, Jesus gave his utmost to fulfill his clear purpose for coming into this world. Binigay po ni Jesus yung lahat po ng meron po siya para malinaw po na matupad yung layunin niya ng pagpunta dito po sa sanlibutan. Just before his death, he saved one of the criminals and returned to his father. Bago po mismo yung kanya pong kamatayan, nakapagligtas po siya ng isa pong kriminal at siya po ay bumalik sa kanyang ama. We must understand through this example of the Lord what we must do. Dapat maunawaan po natin, sa pamamagitan ng halimbawa ng Panginoon, malaman po natin kung anong dapat nating gawin. Never give up. Never quit. Persevere to the end. Give it your all. Huwag pong sumuko, huwag pong umayaw. Ibigay po yung lahat ng makakaya hanggang sa dulo. What for? Para saan? To save even one soul. Para magligtas ng kahit isa lang na kaluluwa. Okay, do you understand? Naunawaan po ninyo? Do you understand? Naunawaan po ninyo? Yeah. Second of all, Jesus spoke about love and forgiveness. Pangalawa po, si Jesus po ay nagsalita patungkol po sa pag-ibig at kapatawaran. Yeah, Jesus spoke about heaven and hell to sinners. Nagsalita po si Jesus patungkol po sa langit at sa impyerno sa mga makasalanan. The reason why is because sinners getting salvation is the first thing to do. Ang dahilan po kasi ang unang bagay na dapat malaman po ng mga makasalanan, sila po ay maligtas. And after that, Jesus talked about love and forgiveness to Christians. At pagkatapos po noon, si Jesus po nagsalita patungkol sa pag-ibig at kapatawaran sa mga Kristiyano. This is for the pathways for saved Christians to have a mature faith. Ito po yung daan para po sa mga ligtas na mga Kristiyano na mag-mature sa kanilang pananampalataya. Yeah, love and forgiveness are the things that Christians have expressed. Yung pag-ibig at yung pagpapatawad, ito po yung mga bagay na dapat ipakita ng mga Kristiyano. While love and forgiveness may sound similar, they possess distinct characteristics. Kahit po yung pag-ibig at kapatawaran, tunog po nito mukhang magkatulad, pero meron po itong magkaiba pong karakteristik. Yeah, God loves humanity, but detests sin. Yung Diyos iniibig po yung mga tao, pero ayaw po sa kasalanan. Yet, He forgives our sins out of love. At pinatawad niya yung ating mga kasalanan dahil sa pag-ibig. Forgiveness is true rooted in love. Yung kapatawaran po ay nag-uugat po sa pag-ibig. It requires love as its foundation is in order to forgive. Humihingi po ito ng pag-ibig at yung pundisyon po nito ay yung magpatawad. Yeah, Jesus prioritized teaching us about love. At prioritize po ng Panginoon na turuan po tayo patungkol sa pag-ibig. The Lord gave us a new commandment of love each other. Nagbigay po sa atin yung Panginoon ng bagong utos patungkol sa magmahalan sa isa't isa. The Bible, John chapter 13, Sa Juan 13, verse 34
35. 34 hanggang 35. John 13, 35, 34 and 35. Juan 13, 34 at 35. Let's read. Basahin po natin, 3-1. Isang bagong utos ang sa inyo'y ibinibigay ko, na kayo'y magmahalan sa isa't isa. Kung paanong minahal ko kayo, magmahalan din kayo sa isa't isa. Sa pamamagitan nito ay makikilala ng lahat ng mga tao na kayo'y aking mga alagad kung kayo'y may pag-ibig sa isa't isa. Yeah, the standards of God's love and human love are different. Yung pamantayan po ng pag-ibig po ng Diyos at ng mga tao ay magkaiba. From the beginning, God is inherently a God of love. Mula po sa pasimula, yung Diyos po ay Diyos ng pag-ibig. But humans are born without knowing the true love. Pero yung mga tao po ay pinanganak na hindi po nalalaman ang tunay na pag-ibig. The love we know is expressed towards those we like or who like us. Yung pag-ibig po na alam po natin ay yung gusto po natin o di kaya yung may gusto po sa atin. Conversely, we don't say we love those we dislike or who don't like us. At syempre, hindi po natin sinasabi na mahal natin yung mga ayaw po natin at yung mga hindi po natin gusto. However, real love is loving all people without bias. Ganun pa man po, yung tunay na pag-ibig ay yung ibigin lahat ng mga tao na wala pong tinatangi. Yeah, we lack such love. Opo, wala po tayong ganitong pag-ibig. Only God possesses that kind of love. Tanging yung Diyos lamang, yung may ganito pong uri ng pag-ibig. In 1 John chapter 4 verse 16, we have known and believed the love that God has for us. God is love. Ating nalaman at sinampalatayanan ang pag-ibig ng Diyos para sa atin, ang Diyos ay pag-ibig. Unang Juan 4:16. Yeah, God is love. Yung Diyos po ay pag-ibig. The God of love told us to love one another. Sinabi po sa atin po ng Diyos na tayo po ay mag-ibigan sa isa't isa. In verse 14, love one another. Dito po sa 34, sinabi, magmahalan sa isa't isa. The command to love is given because we struggle to love well. Yung utos po na mag-ibigan sa isa't isa ay binigbay dahil nahihirapan po tayo na mag-ibigan sa isa't isa. How should we love? Paano po ba dapat tayo umibig? In verse 34, as I have loved you. Sabi sa 35, kung paanong inibig ko kayo. The Lord loved us into death. Yes. The Lord loved us into death. Yung Panginoon, inibig tayo hanggang kamatayan. We should love as the Lord loved us. Dapat po tayong umibig kung paanong inibig tayo ng Panginoon. Why did the Lord emphasize loving one another? Bakit po ba pinagdiinan ng Panginoon na ibigin ang isa't isa? It's because we failed to love each other, so He commanded it. Kasi po, nabigo po tayo na mag-ibigan sa isa't isa, kaya iniutos niya po ito. This is because we are born under the dominion of the devil from birth. Kasi po, mula sa pagkasilang, tayo po ay nasa ilalim ng pagkaalipin po ng dyablo. So we need to understand for Lord-given love. Kaya po, hindi po natin nauunawaan o di kaya hindi po tayo nagbibigay ng pag-ibig. However, people can understand and give true love when people get salvation. Ganun pa man po, yung mga tao naunawaan po nila yung tunay na pag-ibig kapag sila po ay nagkaroon ng kaligtasan. But many Christians fail to love one another. Ganun pa man, marami po mga Kristiyano ang nabigo na mag-ibigan sa isa't isa. To become Lord's disciples and follow Him, we must love each other. Para po maging alagad ng Panginoon at sumunod sa Kanya, dapat mag-ibigan tayo sa isa't isa. In verse 35, by this all will know that you are my disciples if you have love for one another. Sa 35 sinabi, sa pamamagitan nito ay makikilala ng lahat ng mga tao na kayo aking mga alagad kung kayo may pag-ibig sa isa't isa. Yeah, being a disciple of the Lord comes with the condition to love. Yung pagiging alagad po ng Panginoon, ito po ay may kondisyon na pag-ibig. Only those who love can become disciples of the Lord and follow Him. Tanging yung mga may pag-ibig lamang po yung magiging alagad ng Panginoon at yung makakasunod sa Kanya. Yeah, since the Lord loved us into death, we should be able to lay down our lives for Him. Dahil po inibig po tayo ng Panginoon hanggang kamatayan, dapat kaya rin po natin ibigay yung ating mga buhay sa Kanya.
Love is sacrificing for our saved brothers and sisters. Yung pag-ibig po ay yung pagsasakripisyo sa ating po mga ligtas na mga brother at sister. The Bible, 1 John chapter 3. Sa Biblia, unang Juan 3, 1 John chapter 3 verse 16 to 18. unang Juan 3, versikulo 16 hanggang 18. 1 John 3, 16 to 18. Let's read. Basahin po natin, 3, 2, 1. Dito natin nakikilala ang pag-ibig sapagkat ibinigay niya ang kanyang buhay alang-alang sa atin. At nararapat nating ibigay ang ating mga buhay alang-alang sa mga kapatid. Subalit ang sino may mga pag-aari sa sanlibutan ito at nakita ang kanyang kapatid na nangangailangan at pinagsasarahan niya ito ng kanyang damdamin, paanong nananatili ang pag-ibig ng Diyos sa kanya? Mga munting anak, huwag tayong umibig sa salita ni sa dila, kundi sa gawa at sa katotohanan. Jesus sacrificed his life for us is the love. Yung pagsakripisyo ng buhay ni Jesus para sa atin, ito yung pag-ibig. Also, being willing to lay down our lives for our brethren is the love. At yung kaya po natin isuko o ibigay yung ating po mga buhay para sa ating mga kapatid, ito rin ay pag-ibig. Helping financially struggling brethren is an act of love for Christians. Yung pagtulong po sa mga nahihirapan po sa pinansyal sa mga kapatid, ito po ay gawa po ng pag-ibig. There's a proverb in Korea that's saying, share even a bean. Meron pong kawikaan doon po sa Korea na sinasabi, magbigay kahit munggo. Do you understand? Naunawaan niyo po? Everyone, is a bean big enough to be split? Kayo po, madali po bang hatiin yung munggo? Thought is just a small bean. Sharing it means to love each other enough that you can share even a single amount of it. Kahit po ito po ay maliit na buto lamang, yung pagbabahagi po nito, ibig sabihin, iniibig po natin yung isa't isa na sapat para po ibahagi yung maliit po na yun. Here, verse 18, let's read again. Basahin po muli natin yung versikulo 18, 3 to 1. Mga munting anak, huwag tayong umibig sa salita ni sa dila, kundi sa gawa at sa katotohanan. Now, if you only say love without actually doing it, it's first love. Kung sinasabi nyo lamang po yung pag-ibig, kung hindi nyo po talaga ginagawa po ito po ay huwad na pag-ibig. Chapter 4, verse 7 to 12. Ito pong chapter 4, 7 hanggang 12. Let's read. Basahin po natin, 3 to 1. Mga minamahal, mag-ibigan tayo sa isa't isa sapagkat ang pag-ibig ay sa Diyos at ang bawat umiibig ay pinanganak ng Diyos at nakakikilala sa Diyos. Ang hindi umiibig ay hindi nakakakilala sa Diyos sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. Dito nahayag ang pag-ibig ng Diyos sa atin sapagkat sinugo ng Diyos ang kanyang bugtong na anak sa sanlibutan upang tayo mabuhay sa pamamagitan niya. Narito ang pag-ibig, hindi sa tayo umibig sa Diyos, kundi siya ang umibig sa atin at sinugo ang kanyang anak na pantubos sa ating mga kasalanan. Mga minamahal, kung tayo inibig ng Diyos ng gayon, nararapat na mag-ibigan din naman tayo sa isa't isa. Walang nakikita kailanman sa Diyos, kundi tayo'y nag-iibigan sa isa't isa, ang Diyos ay nananatili sa atin, at ang kanyang pag-ibig ay nagiging sakdal sa atin. The one who loves knows God, while the one who doesn't love doesn't know God. Yung umiibig ay nakakakilala sa Diyos at yung hindi po umiibig ay hindi po nakakakilala sa Diyos. In other words, it describes the saved and unsaved people's condition. Sa madaling salita, ipiniliwanag po nito yung ligtas at yung mga hindi ligtas, yung kondisyon po nila. The saved person knows that God is love and can practice love. Yung mga ligtas na tao, kilala po nila yung Diyos at yung pag-ibig at kaya po nilang isagawa yung pag-ibig. Whereas the unsaved person doesn't know God's love and cannot practice it. Kung saan, yung mga hindi po ligtas, hindi po nila kilala yung pag-ibig po ng Diyos at hindi po nila kaya itong isagawa. If you are saved, love one another first. Kung ikaw po ay ligtas, ibigin mo muna yung iba. Because love is about keeping it first, not receiving. Kasi yung pag-ibig, ito po yung ibigay po ito muna, hindi po tanggapin. God first loved us. Una po tayong inibig ng Diyos.
The evidence is sending his only son to this earth and paying the price of sacrifice. Yung katibayan po nito ay yung ipadala yung kanya pong bugtong na anak dito sa lupa at bayaran yung halaga po ng handog. This is God's perfect love towards the sinners. Ito po yung sakdal na pag-ibig ng Diyos sa mga makasalanan. The Lord first showed us the example of love. Una pong ipinakita sa atin ng Panginoon yung halimbawa ng pag-ibig. And instructed us to practice the love we received. At sinabihan po tayo na isagawa yung pag-ibig na natanggap natin. Those who can love can forgive others too. Yung kaya pong umibig, mapapatawad din po nila yung iba. Therefore, love is present in forgiveness. Kaya po yung pag-ibig, ito po ay nahayag sa kapatawaran. Okay, do you understand? Naunawaan niyo po? Okay. One day, Peter asked Jesus an important question about forgiveness. Isang araw po, si Pedro, tinanong niya po si Jesus patungkol po sa mahalagang tanong patungkol sa kapatawaran. Yeah, Jesus' answer was clear. At yung sagot po ni Jesus ay malinaw. The Bible, Matthew chapter 18, Sa Biblia po, Mateo 18, verse 21 and 22. versikulo 21 at 22. Matthew 18, 21, 22. Mateo 18, 21 at 22. Okay, yeah, let's read. Basahin po natin, 3, 2, 1. Pagkatapos ay lumapit si Pedro at sinabi sa kanya, Panginoon, makailang ulit magkakasala ang aking kapatid laban sa akin at siya'y aking patatawarin. Hanggang sa makapito ba? Sinabi ni Jesus sa kanya, hindi ko sinasabi sa iyo hanggang sa makapito, kundi hanggang sa makapitumpung pito. What is the standard of forgiveness that Jesus spoke of? Ano po yung pamantayan ng kapatawaran na sinabi po ni Jesus? In verse 22, Jesus said, I do not say to you up to 7 times, but up to 70 times 7. Sa versikulo 22 po, sinabi ni Jesus, hindi ko sinasabi sa iyo hanggang sa makapito, kundi hanggang sa makapitumpung pito. It's not about forgiving a certain number of times. Hindi po ito patungkol sa magpatawad sa iilang mga bilang. It means to forgive until the end. Ibig sabihin po, magpatawad hanggang sa huli. Jesus also defined forgiveness again in the Luke. At sinabi rin po ni Jesus yung patungkol sa kapatawaran doon din po sa Lucas. Luke 17, Lucas 17, verse 3 and 4. versikulo 3 hanggang 4. Luke 17, 3 and 4. Let's read. Lucas 17, 3 hanggang 4. Basahin po natin, 3, 2, 1. Mag-ingat kayo sa inyong sarili. Kung magkasala ang inyong kapatid, sawayin mo siya. At kung siya'y magsisi, patawarin mo siya. Kung siya'y magkasala laban sa iyo ng 7 ulit sa isang araw at 7 ulit siyang bumalik sa iyo na nagsasabi, nagsisisi ako, dapat mo siyang patawarin. Yeah, if a brother sins against you once and asks for forgiveness, can you forgive him? Kung yung brother po ay nakagawa ng kasalanan po sa inyo ng isang beses tapos humingi po ng kapatawaran, mapapatawad niyo po ba siya? Of course, it might depend on what he sinned. Siyempre, depende po kung anong kasalanan. But can you forgive any sin? Pero mapapatawad niyo po ba kahit anong kasalanan? Jesus did not specify categories of sin to his disciples. Hindi po sinabi po ni Jesus yung specific na kasalanan sa kanya pong mga alagad. Yeah, this means it includes everything from lying to murder. Ibig sabihin po nito, kasama po dito mula po sa pagsisinungaling hanggang sa pagpatay. Because the Lord did not die only for those who commit specific sins. Kasi po yung Panginoon hindi po namatay para lamang po dun sa iilang mga kasalanan. He took all the sins of all people. Kinuha niya po lahat ng kasalanan ng lahat ng mga tao. Jesus even asked God for forgiveness for those who crucified him. Hiningi nga rin po ni Jesus yung kapatawaran doon po sa mga nagpako sa kanya sa krus. This is the model of perfect forgiveness. Ito po yung modelo ng sakdal na kapatawaran. It's not easy for anyone other than God to forgive in such a perfect manner.
hindi po madali para po sa tao na magpatawad po katulad po ng Diyos sa ganito pong kaperpektong asal. Perfect manner. Okay. However, in Korea, there was a person known as the atomic bomb of love. Ganun pa man po, dun po sa Korea, meron pong tao na kilala bilang atomic bomb of love. Did you hear even once? Narinig niyo na po ba ito? He was a pastor Son Yang-won. Siya po si Pastor Son Yang-un. In 1948, there was a rebellion in Yosu and Suncheon in South Korea. Noong 1948 po, meron pong pagre-rebelde dun po sa Yoso, sa Suncheon, sa South Korea. The person behind the rebellion was An Jae-sun. At si An Jae-sun po, yung tao po sa likod po ng pagre-rebelde. He shot Pastor Son Yang-won's two sons only because they were Christians. Binaril niya po yung dalawang anak ng pastor dahil lamang kasi Kristiyano sila. Yeah, afterward, he was arrested and sentenced to death. Pagkatapos po noon, inaresto po siya at siya po ay nasentensyahan ng kamatayan. However, Pastor Son pleaded for his mercy, and so he was saved from execution. Ganun pa man po si Pastor Son, nakiusap po sa kanila at siya po ay iniligtas mula po sa kamatayan. And Pastor Son even adopted the man who had killed his two sons. At si Pastor Son, inampun niya po yung tao po na yon na pumatay sa kanya pong dalawang anak. Now, this is the true story. Tunay na kwento po ito. Pastor Son exemplified both the love and forgiveness of Jesus Christ. Inihalimbawa po ni Pastor Son yung parehas po na pag-ibig at kapatawaran po ni Jesucristo. Yeah, the Bible contains various contents of love and forgiveness. Sa Biblia po, marami po ditong nilalaman patungkol po sa pag-ibig at kapatawaran. Through the story of David, let's learn how Christians should forgive one another. Sa pamamagitan po ng kwento ni David, pag-aralan po natin kung paano dapat patawarin ng mga Kristiyano yung isa't isa. Yeah, David exemplified love and forgiveness like Jesus Christ. Ipinakita po ni David yung pag-ibig at kapatawaran katulad po ni Jesucristo. Before David became king, he endured about 13 years of danger from Saul. Bago po maging hari po si David, pinagtiisan niya po yung 13 taon ng kapahamakan sa ilalim po ni Saul. King Saul regarded David as his enemy and sought to kill him. Itinuring po ni Haring Saul na kalaban si David at siya po ay tinutugis para patayin. However, David protected Saul's life, loved him, and forgave him. Ganun pa man po, pinotektahan po ni David yung buhay po ni Saul, inibig siya at pinatawad siya. David had two opportunities to kill Saul, but he chose not to. May dalawa pong pagkakataon para po patayin na po ni David si Saul, pero pinili niya na hindi po ito gawin. Because Saul was anointed by God. Kasi si Saul po ay binuhusan ng langis ng Diyos. 1 Samuel, the Old Testament, 1 Samuel chapter 24. Sa unang Samuel po, kapitulo 24. Verse 1 to 5. Unang Samuel 24, versikulo 1 hanggang 5. Let me read. Hayaan niyo pong basahin ko. Nang si Saul ay bumalik mula sa paghahabol sa mga Filisteo, sinabi sa kanya, si David ay nasa ilang at En-gedi. Nang magkagayoy, kumuha si Saul ng 3,000 piling lalaki sa buong Israel at naglakbay upang tugisin si David at ang kanyang mga tauhan sa harapan ng batuhan ng mailap na kambing. Siya'y dumating sa mga kanlungan ng kawan sa daan na kinaroroonan ng isang yungib. At pumasok si Saul upang dumumi. Samantalang si David at ang kanyang mga tauhan ay nakaupo sa kaloob-loobang bahagi ng yungib. At sinabi ng mga tauhan ni David sa kanya, narito ang araw na sinabi ng Panginoon sa iyo, aking ibibigay ang iyong kaaway sa iyong kamay at iyong gagawin sa kanya kung ano ang gusto mo. Nang magkagayoy tumindig si David at lihim na pinutol ang laylayan ng balabal ni Saul. Pagkatapos nagdamdam ang puso ni David sa pagkanyang pinutol ang laylayan ng balabal ni Saul. Verse 6 and 7, let's read. Basahin po natin sa 6 at 7, 3 to 1. At sinabi niya sa kanyang mga tauhan,
Huwag ipahintulot ng Panginoon na ako'y gumawa ng ganitong bagay sa aking Panginoon na binuhusan ng langis ng Panginoon, na aking saktan siya ng aking kamay, gayon siya'y ang binuhusan ng langis ng Panginoon. Kaya't hinikayat ni David ang kanyang mga tauhan sa pamamagitan ng mga salitang ito at hindi niya pinahintulutang sila ay nasa lakayin ni Saul. Pagkatapos ay tumindig si Saul, lumabas sa yungib at nagpatuloy sa kanyang lakad. As 1 Samuel chapter 26, At sa chapter 26, verse 9 to 12, 26, 9 hanggang 12, let me read. babasahin ko po ito. 26, 9 hanggang 12. Ngunit sinabi ni David kay Abisai, huwag mo siyang patayin sapagkat sino maglalapat ng kanyang kamay sa na hindi magkasala laban sa binuhusan ng langis ng Panginoon. At sinabi ni David, buhay ang Panginoon ang papatay sa kanya o darating ang kanyang araw upang mamatay. At sila'y lulusob sa labanan at magpapahamak. Huwag ipahintulot ng Panginoon na lapatan ko ang aking kamay, ang binuhusan ng langis ng Panginoon. Ngunit ngayon hinihiling ko sa iyo na kunin mo ang sibat na nasa kanyang ulunan at ang banga ng tubig at tayo'y umalis. Kaya't kinuha ni David ang sibat at ang banga ng tubig sa ulunan ni Saul at sila'y umalis. Walang nakita o nakaalaman o nagising man ang sinuman sapagkat sila'y pawang mga tulog dahil isang mahimbing na pagkakatulog mula sa Panginoon ang dumating sa kanila. The anointed of the Lord refers to those who are saved. Yung mga binuhusan ng langis ng Panginoon, tumutukoy po ito sa mga ligtas. Saul was anointed as a king while David, through not yet king, was anointed when he was a shepherd. Si Saul po ay binuhusan po ng langis bilang hari. Ganun pa man si David po, kahit hindi pa po hari, binuhusan na rin po ng langis nung siya po ay pastol pa lang. Both men serve as models for saved Christians. Parehas po silang tao na kumakatawan o modelo ng ligtas na Kristiyano. They should exemplify love and forgiveness as Christians. At sila po yung naghahalimbawa ng pag-ibig at kapatawaran sa bilang Kristiyano. However, in reality, they didn't always do so. Ganun pa man po sa realidad, hindi po nila ito palaging nagagawa. These two individuals exemplify two types of saved Christians. Ito pong dalawa pong ito yung halimbawa ng dalawa pong uri po ng ligtas na Kristiyano. Saul was saved, but lack of love, he was consumed by jealous and lack of mercy. Si Saul po ay ligtas, pero po nagkukulang po sa pag-ibig at siya po ay kinaina ng kanya pong selos at nagkukulang po siya sa awa. On the other hand, David, as a saved person, possesses the qualities desired by the Lord. Sa kabilang banda naman po, si David bilang ligtas po na tao, taglay niya po yung mga kalidad na gusto po ng Panginoon. Among saved Christians, there are those who live like Saul and those who live like David. Doon po sa mga ligtas na Kristiyano, meron pong nabubuhay katulad po ni Saul at meron din pong katulad ni David. We should become to have the character of David. Dapat maging katulad po tayo ng karakter po ni David. The Psalms chapter 141. Sa mga awit po, 141. Verse 5. Versikulo 5. Psalms 141, verse 5. Awit 141, versikulo 5. Okay, let's read. Basahin po natin, 3-1. Sugatan nawa ako ng matuwid na sa kagandahang loob at sawayin niya ako. Ito'y langis sa ulo, huwag nawang tanggihan ng aking ulo, sapagkat ang aking panalangin ay laging laban sa kanilang mga gawang liko. The verse we just read is David's poem. Ito pong talata po nito na binasa po natin, ito po yung mga awit ni David. It was written by David when he was being chased by Saul, hiding in the cave of En-gedi. Ito po ay isinulat po ni David doon po habang tinutugis po siya ni Saul nung nagtatago po siya doon po sa kuweba ng En-gedi. He wrote this poem after David spared Saul's life
even though he had the opportunity to kill him. Isinulat niya po itong awit po na ito pagkatapos po ni David palagpasin o iligtas yung buhay po ni Saul kahit may pagkakataon po siya na mapatay siya. Yeah, David's decision not to kill Saul teaches save the Christians about a life of forgiveness. Yung desisyon po ni David na hindi po patayin si Saul, ito po ay nagtuturo sa mga ligtas na Kristiyano patungkol po sa buhay ng kapatawaran. He showed grace to the one who sought to harm him. Siya po ay nagpakita ng biyaya doon po sa tumutugis sa kanyang buhay. And even prayed for him instead. At maging nanalangin po siya para sa kanya. Sometimes, we find ourselves struggling with our faith over big or small matters in church. Kung minsan po, nakikita po natin yung ating mga sarili, nag-i-struggle o nahihirapan sa ating pananampalataya dahil po sa maliit o malaki pong bagay po sa church. There are differences between those who are closer to the Bible and those who are not. Meron pong pagkakaiba sa pagitan po ng mga malapit sa Biblia at yung mga hindi. Likewise, there's a condition. There's a distinction between those who listen to the word and who don't. Katulad din po nito, meron din pong pagkakaiba sa pagitan po ng mga nakikinig ng salita at yung mga hindi. The extent of a Christian's faith is revealed through love and forgiveness. Yung laki po ng pananampalataya po ng mga Kristiyano ay nahayag sa pamamagitan ng pag-ibig at kapatawaran. Yeah, a Christian who has a strong faith by God's word esteems the others better than himself. Yung mga Kristiyano po na may malakas na pananampalataya sa pamamagitan ng salita po ng Diyos, sila po ay mas itinuturing po nila yung iba na higit sa kanila. Yeah, some Christians struggle to forgive even some mistakes of their brethren. Yung iba po mga Kristiyano, nahihirapan po sila na patawarin kahit po yung mga maliit po na pagkakamali ng mga kapatid. While other Christians readily forgive any minor mistake. Habang yung iba namang mga Kristiyano, handa po silang magpatawad kahit anong pong maliit na pagkakamali. This disparity reflects the depth of their faith and how close they are to the Lord. Ito po ay nagpapakita kung gaano po kalalim yung kanila pong pananampalataya at kung gaano po sila kalapit sa Panginoon. Because David was chosen to the Lord and meditated on His word, his heart was warm toward forgiving and loving others. Dahil si David po ay malapit po sa Panginoon at nagbubulay-bulay sa kanya pong salita, kaya po yung kanya pong puso mainit pagdating po sa pagpapatawad at sa pag-ibig po sa iba. Yeah, David's son Absalom rebelled to become king. Yung anak po ni David na si Absalom, siya po ay nagrebelde para maging hari. Yeah, Absalom was trying to kill David and become a king. David still loved and forgave him. Si Absalom po, sinubukan niyang patayin po si David at sinubukan maging hari. Pero si David patuloy pong inibig po siya at pinatawad siya. This mirrors Jesus forgiving those who crucified him. Ito po ay sumasalamin kay Jesus nung pinatawad po niya yung mga nagpako sa kanya sa krus. Yeah, last of all, a spiritual lesson in David's victory over Goliath. At yung panghuli po, yung spiritual na aral doon po sa pagtatagumpay ni David laban kay Goliath. Yeah, David had to run and errant from his father when he was with the sheep. Si David po, siya po ay sumunod sa utos po ng kanyang ama habang siya po ay nandun kasama yung mga tupa. Yeah, which is David had to check on his brothers' welfare and provide them with the food in the battlefield. Ito po yung i-check po ni David yung kalagayan ng kanya pong mga kapatid at dalahan po sila ng pagkain doon po sa labanan. Upon arriving at the battlefield, David saw the giant Goliath. Sa pagdating po ni David doon po sa labanan, nakita niya po yung higanting si Goliath. And David certainly heard his voice. At malinaw po na narinig ni David yung kanyang tinig. Goliath insulted God's army every morning and evening. Iniinsulto ni Goliath yung hukbo ng Diyos tuwing umaga at tuwing gabi.
David resolved to defeat Goliath, who cursed God's army. Kaya nagpasya po si David na talunin po si Goliath na sumusumpa sa hukbo ng Diyos. When Saul met David, he thought it was impossible. Nang makita po ni Saul si David, naisip niya, imposible ito. However, David talked about how God worked with him, guiding and protecting him. Ganun pa man po, sinabi po ni David yung kung paano siyang tinulungan po ng Diyos, lumakad kasama yung Diyos at ginabayan po siya at iningatan siya. Saul decided to send David to the battlefield and gave him his armor. At nagpasya po si Saul na ibigay po kay David yung kanya pong baluti at ipadala siya dun sa digmaan. The Bible, 1 Samuel chapter 17. Sa Biblia po, unang Samuel 17. Verse 38 and 39. 38 hanggang 39. Let's read. Basahin po natin, 3-1. Ipinasuot ni Saul kay David ang kanyang mga kasuotan, kanyang inilagay ang isang helmet na tanso sa kanyang ulo at sa kanyang suotan siya ng helmet na saplot sa katawan. Ibinigkis si David ang tabak sa kanyang kasuotan at hindi niya magawa makalakad sapagkat hindi siya sanay sa mga ito. Kaya't sinabi ni David kay Saul, hindi ako makakalakad na dala ang mga ito sapagkat hindi ako sanay sa mga ito. At hinubad ni David ang mga iyon. Everyone, David was not a soldier but a shepherd. Si David po, hindi po siya isang sundalo, kundi isa po siyang pastol. What did happen to him if he were suddenly dressed in military attire with a helmet and a chainmail? Kaya ano po kaya mangyayari po sa kanya kung bigla siyang pasuotin nung kasuotan po ng isa pong sundalo, tapos yung may helmet, tapos po may chainmail. Then, wielding or sword while wearing armor wasn't easy for him to walk. At pagkatapos, yung paghawak po ng espada na may suot po na kalasag, hindi po ito madali para sa kanya na lumakad. It's because David wasn't used to wearing armor. Kasi hindi po sanay si David na isuot po ito pong kalasag. So, being dressed in it might have made him an easy target for Goliath. Kaya yung pagsuot po niya nito, maaaring maging madali po kay Goliath na targetin siya. So, David said to Saul, I cannot work with this, for I have not tested them. Kaya sinabi po ni David kay Saul, hindi ako makalakad na dala ang mga ito sapagkat hindi ako sanay sa mga ito. David immediately took off the armor. Kaya agad pong tinanggal ni David yung kalasag. He was also unfamiliar with the swords, so he returned the sword too. At ganun din, hindi rin po siya sanay doon po sa espada o sa tabak, kaya ibinalik niya po yun. David went into battle wearing his familiar attire and using his familiar weapons. Kaya si David po ay pumunta doon po sa labanan, nasuot po yung kanya pong sanay, kung saan siya sanay na suot at kung ano yung sanay po siya na sandata. Verse 40, let's read. Versikulo 40, basahin po natin, 3-1. Pagkatapos ay hinawakan niya ang kanyang tungkod sa kanyang kamay at pumili siya ng 5 matakinis na bato mula sa sapa at isinilid sa supot na pampastol na kanyang dala. Hawak niya ang tirador sa kanyang kamay at siya'y lumapit sa Pilisteo. When David went to face Goliath, what did he have? Nung si David po ay humarap kay Goliath, ano po yung dala po niya? He prepared a staff, 5 smooth stones, and a sling. Meron po siyang dalang tungkod, 5 pong makikinis na bato at yung tirador. And then, he put the 5 smooth stones and a shepherd's bag. Pagkatapos, nilagay niya po yung 5 makikinis na bato doon po sa kanyang daladalang supot. As David stood before Goliath, the giant cursed him. Sa pagtayo po ni David laban kay Goliath, yung higante po ay sinumpa po siya. Let's imagine the scenes. Kaya imaginein po natin itong pangyayari. Until then, no one had stepped forward to fight Goliath,
and David was the first. Hanggang sa pagkakataon po na yon, wala pong sino mang lumaban kay Goliath. Tanging si David yung kauna-unahan. What might the Israelites and the Philistines have thought as they watch it? Ano po kayang iniisip ng mga Israelita at ng mga Pilisteo habang pinapanood po nila ito? The Philistines likely expected Goliath to win. Yung mga Pilisteo marahil ay inaasahan na po nila na mananalo si Goliath. Perhaps even the Israelites didn't believe that young shepherd David could defeat Goliath. At marahil yung mga Israelita rin po, hindi po sila makapaniwala na yung batang pastol na si David ay matatalo si Goliath. Yeah, they might have simply thought it was pitiful for David to die at such a young age. Marahil madali lang po nila naisip na kaawa-awa, kahabag-habag naman si David kung mamamatay siya sa murang edad. However, contrary to their expectations, David was courageous. Ganun pa man po, kabaligtaran ng kanila pong inaasahan, si David po ay napakatapang. He ran towards Goliath in the name of the Lord as if he had already predicted victory in that fight. Siya po ay tumakbo papunta po kay Goliath na sinisigaw sa pangalan ng Panginoon na para bang ipirinidik niya na yung tagumpay. But here, verse 45 to 47, let's read. Dito po, 45 hanggang 47, basahin po natin, 3-1. Pagkatapos ay sinabi ni David sa Pilisteo, lumapit ka sa akin na may tabak, may maliit at malaking sibat. Ngunit ako'y lumalapit sa iyo sa pangalan ng Panginoon ng mga hukbo, ang Diyos ng mga hukbo ng Israel na iyong hinahamon. Sa araw na ito ay ibibigay ka ng Panginoon sa aking kamay at ibubuwal kita at pagbubutin ko ang ulo mo. Ibibigay ko ang mga bangkay ng hukbo ng mga Filisteo sa mga ibon sa himpapawid at sa mababangis na hayop sa lupa sa araw na ito upang malaman ng buong lupa na may Diyos sa Israel. At upang malaman ng buong kapulungang ito na hindi nagliligtas ang Panginoon sa pamamagitan ng tabak o ng sibat. Ang ito na sa Panginoon ay binigay niya kayo sa aming kamay. David's mind attitude as he ran towards the enemy was perfect. Yung kaisipan po, yung saloobin po ni David ng pagtakbo niya doon po laban sa kaaway, ito po ay perpekto. Yeah, he relied on the Lord as he goes forward. Habang siya po ay nagtitiwala sa Panginoon, tumatakbo po siya. Firmly believing that God would help him. Matatag o matibay po siyang nanampalataya po sa Diyos na siya po ay tutulungan niya. Yeah, he declared, through this victory, everyone will know that there is a God in Israel. Pagkatapos idineklara niya na sa pamamagitan ng tagumpay na ito, lahat ng mga tao ay makikilala na may Diyos ang Israel. And Israel's salvation does not come from human weapons or methods. At yung pagkaligtasan ng mga Israel ay hindi sa pamamagitan ng mga sandata at pamamaraan ng tao. Yeah, David faced Goliath with confidence in this victory. Si David po ay humarap po kay Goliath na may tapang po ng patagumpay. Yeah, this confidence stemmed from his experiences while keeping the sheep. Ito pong tapang po na ito, nagmula po ito doon po sa kanya pong karanasan ng pag-aalaga niya sa mga tupa. Bible verse here, 48, 49, let's read. Basahin natin 48 at 49, 3-1. Nang tumayo ang Pilisteo at lumapit upang salubungin si David ay mabilis na tumakbo sa hangin ng labanan upang sagupain ang Filisteo. Ipinasok ni David ang kanyang kamay sa kanyang saplot. Kinuha roon ang isang bato at tirador. Tinamaan ang Filisteo sa kanyang noo at ang bato ay bumaon sa kanyang noo at pasubsob siyang bumagsak sa lupa. According to the Bible, we can know how David moved very fast. Ayon po sa Biblia, malalaman po natin kung gaano po kabilis kumilos si David. However, if we had the war armor, he wouldn't have been able to move so quickly. Ganun pa man po, kung suot-suot niya po yung baluti, hindi po sana siya nakakilos ng ganito po kabilis. Nevertheless, David defeated Goliath with just one stone. Ganun pa man po, tinalo po ni David si Goliath sa pamamagitan ng isa lamang bato. He hurled the stone and God guided into strike Goliath's forehead.
Ibinato niya po yung bato pagkatapos ginabayan po ng Diyos na patamaan po yung noo ni Goliath. The stone sank deep into Goliath's forehead, Yung bato po ay bumaon sa noo po ni Goliath, causing him to fall and never rise again. at nagdahilan po ito sa kanya pong pagbagsak at hindi na po muling nakabangon. He was killed. Siya po ay napatay. Bible here, verse 50 and 51. Dito po sa 50 at 51, Yeah, let's read. basahin natin 3-1. Kaya't nagwagi si David laban sa Filisteo sa pamamagitan ng tirador at ng isang bato. Ibinuwal ang Filisteo sa kanyang pinatay niya. Walang tabak sa kamay ni David. Kaya tumakbo si David at tumayo sa ibabaw ng Filisteo. Kinuha niya ang tabak nito at binunot sa kaluban. Kanyang pinatay siya at pinugot ang kanyang ulo. Nang makita ng mga Filisteo na ang kanilang pangunahing mandirigma ay patay na, sila'y tumakas. In verse 50, it is emphasized that David defeated the Philistine with the sling and a stone without using a sword. Dito po sa versikulo 50, dito po sinabi na tinalo po ni David yung mga Filisteo gamit po yung tirador at bato na wala pong gamit na anumang tabak. It was emphasized that David defeated Goliath with the sling and a stone, not a sword. Ipinagdiinan po dito na tinalo po ni David si Goliath sa pamamagitan po ng tirador at ng bato at hindi po ng tabak. Just as he had initially said, the Lord does not save with a sword and spear. Kaya gaya po ng kanya pong sinabi nung una, ang Panginoon ay hindi nagliligtas sa pamamagitan ng tabak o ng sibat. Yeah, David beheaded Goliath with his own sword, and the Philippines fled. Si David po, pinugutan niya ng ulo si Goliath sa pamamagitan ng kanyang sarili pong tabak, ng kanya pong sariling espada, at yung mga Pilisteo po ay nagsitakbuhan. Yeah, God led the battle to victory for Israel. Kaya pinangunahan po ng Diyos yung labanan sa pagtatagumpay para sa Israel. Through this event, we can learn the spiritual lessons. Sa pamamagitan ng pangyayari po na ito, matututunan po natin yung spiritual po na aral. And know that David foreshadowed Jesus. At malalaman po natin na si David ay umaanino kay Jesus. The Philistines symbolize the devil, and Goliath represents the chief of the devil. Yung Pilisteo po, yung sumisimbolo sa mga dyablo, pagkatapos si Goliath naman po, yung kumakatawan sa pinuno ng mga dyablo. Yeah, David, as a model of Jesus, showed us breaking the power of the devil. Si David po, bilang modelo ni Jesus, ipinakita po na kaya pong wasakin yung kapangyarihan ng dyablo. When Adam sinned by eating from the tree of knowledge of good and evil, God cursed the serpent. Nang si Adan po ay nagkasala sa pamamagitan po ng pagkain doon po sa bunga ng punong kahoy ng pagkakilala ng mabuti at masama, sinumpa po ng Diyos yung ahas. He also foretold that there would be enmity between the descendants of the serpent and the woman. At ito rin po, sinabi rin po nito yung patungkol po sa pagtatalo sa pagitan po ng binhi ng ahas at ng babae. Yeah, Genesis chapter 3, first book, Genesis chapter 3, Sa unang aklat po, Genesis, verse 15. Kapitulo 3, versikulo 15. Genesis chapter 3, verse 15. Okay, yeah, let's read. Basahin po natin ito. 3-1. Maglalagay ako sa iyo at sa babae ng pagkapuot sa isa't isa, at sa iyong binhi at sa kanyang binhi. Ito ang dudurog ng iyong ulo, at ikaw ang dudurog ng kanyang sakong. The seed of the woman refers to Jesus Christ. Yung binhi ng babae, tumutukoy po kay Heso Kristo. This prophecy foretold that Jesus would die on the cross. Itong propesya po na ito, yung nagsabi na si Jesus po ay mamamatay sa krus. The devil used Judas Iscariot and Jewish religious figures to crucify Jesus and kill him. Yung dyablo po ay ginamit po ng dyablo si Judas Iscariote at yung mga relihiyoso pong Hudyo para po ipako si Jesus
sa krus at siya po ay patayin. When Jesus was hanging on the cross and died, Satan thought he had won. Nang si Jesus po ay nakabitin doon po sa krus at namatay, kala po ni Satanas siya ay nanalo na. However, Jesus rose from the dead. Ganun pa man, muling bumangon si Jesus mula sa mga patay. If Jesus had not risen, our salvation would not be complete and Satan would have won. Kung hindi po muling nabuhay si Jesus, yung ating pong kaligtasan ay hindi po nakompleto at si Satanas po ay nagtagumpay. But because Jesus rose again, this prophecy was fulfilled. Dahil muling nabuhay po si Jesus, ito pong propesiya po na ito ay natupad. Satan's plan to have Jesus crucified was like bruising Jesus' heel. Yung saktan po, yung plano po ng Satanas na ipako po si Jesus doon po sa cross, katulad po ito ng pagsugat sa sakong ni Jesus. However, when Jesus rose from the dead, he defeated the power of Satan, wounded his head. Ganun pa man po, nang si Jesus po ay muling nabuhay mula sa mga patay, natalo niya po yung kapangyarihan ni Satanas at dinurog yung kanya pong ulo. Jesus liberated us from the power of Satan and death. Pinalaya po tayo ni Jesus mula po sa kapangyarihan ng Satanas at ng kamatayan. Similarly, by defeating Goliath and cutting his head, David foreshadowed the prophecy in Genesis chapter 3, verse 15. Katulad din po nito, yung pagtalo po kay Goliath at pagpugot sa kanya pong ulo, ipinakita po ni David yung propesiya nung Genesis chapter 3, verse 15. David defeated Goliath with just one stone. Tinalo po ni David si Goliath sa pamamagitan ng isang bato lang. Because David had practiced using the sling extensively, God was able to work with him. Dahil po sinanay po ni David yung paggamit niya po ng tirador ng husto, kaya po nakakilos yung Diyos sa pamamagitan po niya. Even if God is willing to help, it may be impossible if one is not practiced. Kahit na po gusto pong tumulong po ng Diyos, imposible po para sa isa pong tao kung hindi po siya nagsanay. Therefore, to accomplish the work of the Lord, there are things that humans must do first, and then there are things that God does. Kaya po, para po matupad yung gawain po ng Panginoon, meron pong dapat muna gawin yung mga tao, pagkatapos yung gagawin naman po ng Diyos. That's why God uses those who are skilled in certain tasks. Kaya po, ginagamit po ng Diyos yung mga mauhusay sa mga ibang mga gawain. David practiced throwing stones by carrying a stick and shepherd bag with a stone instead inside the very day. Sinanay po ni Every David. day. Sinanay po ni David yung pagbato po ng bato, bitbit po yung patpat o yung tungkod habang may bitbit po siya na supot, tapos may laman po na bato doon sa loob araw-araw. The fact that David was familiar with throwing stones means he had practiced extensively. Yung katotohanan po na pamilyar po si David sa pagbato po ng mga bato, sa pagtirador ng mga bato, ibig sabihin po nito, sinanay niya po ito ng husto. In other words, David's practice of throwing stones had become a daily habit. Sa madaling salita, yung pagsasanay po ni David ng pagtitirador ng bato, naging kanya pong pang-araw-araw na gawain. So when David accurately threw the stone at Goliath, God made sure the stone struck Goliath's forehead. Kaya nung si David po, maibato niya po o maitapon niya yung bato doon po kay Goliath, sinigurado po ng Diyos na yun po ay babato sa ulo o sa noo ni Goliath. Let's assume that David's sling represents our hearts and the stone represents God's word. Kaya sabihin po natin na yung tirador po ni David ay kumakatawan sa ating pong puso at yung bato naman po kumakatawan sa puso ng Diyos. Yeah, we can learn Salita. spiritual lessons from this story. Sa salita po ng Diyos. At sa kwento po na ito, may matututunan po tayong mahalaga pong aral. Goliath represents our adversary, which is the devil. Si Goliath po, siya po yung kumakatawan sa mga paghihirap at
na siya pong dyablo. Just as David practiced throwing stones with his sling, we should imitate on God's word daily. Kung paano pong si David, nagsanay po siya sa pagtirador po ng bato, gamit po yung kanyang tirador. Dapat po nating bulay-bulayin po yung salita po ng Diyos araw-araw. By using God's word, we can defeat the devil. Sa pamamagitan po ng mga salita po ng Diyos, matatalo po natin yung dyablo. Psalms chapter 1, Sa mga awit 1, Psalm chapter 1, verse 2. mga awit 1, versikulo 2, Let's read. basahin natin, 3, 2, 1. Kung nasa kautusan ng Panginoon ang kanyang galakan at nagbubulay-bulay araw at gabi sa kanyang kautusan, kundi. Yeah, Psalms 119, At yung mga awit 119, verse 97. versikulo 97, Let's read. basahin po natin, 3, 2, 1. O mahal na mahal ko ang iyong kautusan, ito'y siya kong binubulay-bulay sa buong araw. Christians should meditate on God's law every day, which is His word. Dapat po mag-meditate o magbulay-bulay po tayo sa kautusan po ng Diyos araw-araw na siya pong salita ng Diyos. Now, when we meditate on God's word, it becomes a practice. Kapag tayo po ay nagbubulay-bulay ng salita po ng Diyos, na isasagawa po natin ito. We should engrave God's word in our hearts as we meditate on it daily. Kaya dapat iukit po natin yung salita po ng Diyos sa ating pong mga puso habang binubulay-bulay natin ito araw-araw. Yeah, the Bible, Proverbs chapter 3, Sa Biblia po, Kawikaan 3, verse 3. Kapitulo 3, Proverbs chapter 3, verse 3. Kapitulo 3, versikulo 3. Yeah, let's read. Basahin po natin ito, 3 to 1. Huwag mong hayaang iwan ka ng kabaitan at katotohanan. Itali mo ang mga ito sa balibot ng iyong liig. Isulat mo sa iyong puso. Yeah, Proverbs chapter 7, Sa Kawikaan 7, verse 1 to 3. versikulo 1 hanggang 3. Let's read. Basahin natin, 3 to 1. Anak ko, ang mga salita ko'y iyong ingatan, at ang aking mga utos ay iyong pahalagahan. Sundin mo ang aking mga utos at mabubuhay ka. Ingatan mo ang aking aral sa parang itim ng iyong mga mata. Sa iyong mga daliri ay iyong itali, sa ibabaw ng iyong puso ay isulat mo. When you meditate on God's word, it will be in your heart. Kapag kayo po ay nagbubulay-bulay ng salita po ng Diyos, mapapasa puso po ninyo ito. Yeah, just as David's skill increased through practicing throwing stones, Kung paano po yung kakayahan po ni David ay pataas ng pataas haba po siya ay nagsasanay ng pagbato po ng bato. when Christians meditate frequently, God's word will be in their hearts. Kapag yung mga Kristiyano po ay nagbubulay-bulay ng tuloy-tuloy ng salita po ng Diyos, ito po ay papasok sa kanila pong mga puso. With that engraved word, Christians can defeat the devil. Sa pamamagitan po ng nakaukit na salita po na yun, yung mga Kristiyano magtatagumpay sa dyablo. The New Testament, James chapter 4, Sa Bagong Tipan po, Santiago 4, verse 7, versikulo 7. James 4:7. Santiago 4:7. Yeah, let's read. Basahin natin, 3 to 1. Kaya't pasakop kayo sa Diyos, labanan ninyo ang dyablo, at siya ay lalayo sa inyo. Just as Goliath couldn't abide the stone, couldn't avoid the stone directed by God. Kung paanong si Goliath, hindi niya po naiwasan yung bato pong dinereksyonan po ng Diyos. When Christians use God's word as their weapon, the devil cannot oppose but will go away. Kapag yung mga Kristiyano gumamit ng salita po ng Diyos bilang kanila pong sandata, yung dyablo rin po ay hindi makakalaban at lalayo. Let's going back main contents, Acts chapter 13. Balikan po natin yung pangunahing talata, mga gawa 13. Verse 32. Versikulo 22. 22. Sorry. 22 po. Okay, right? Yeah, let's read. Basahin po natin, 3 to 1.
Nang siya'y alisin niya, si David ay ginawang hari nila. Sa kanyang patotoo ay sinabi niya tungkol sa kanya, natagpuan ko si David na anak ni Jesse, na isang lalaking kinalulugdan ng aking puso, na gagawa ng buong kalooban ko. Yeah, because David was a man after God's own heart, God accomplished his work through him. Dahil po si David ay isang lalaking kinalulugdan ng puso po ng Diyos, kaya ginawa po ng Diyos yung kanyang gawain sa pamamagitan niya. Yeah, brothers and sisters, do you want to be used by God? Brother and sister, gusto niyo po bang magamit ng Diyos? Opo. Then, become a person after God's own heart like David. Kung ganoon, maging tao po kayo na malapit o yung kinalulugdan ng puso ng Diyos. And follow the path that the Lord has worked, At lakaran yung landas na nilakaran ng Panginoon, which is the path of the cross. na siya pong landas po ng krus. When we each carry our own cross and follow the Lord, He will use us in precious ways. Kapag tayo pinasan po natin yung cross at tayo po ay sumunod sa Panginoon, tayo po ay gagamitin niya sa mahalaga pong paraan. Okay, do you understand? Naunawaan po ninyo? Yeah, let's pray. Manalangin po tayong lahat. Thank you, Heavenly Father, for saving us. Salamat po, Ama, sa pagliligtas po sa amin. We are saved by the grace of the Lord. Kami po ay naligtas sa biyaya po ng Panginoon. We now want to live according to the will of the Lord. Ngayon po ay nais na po namin makapamuhay ayon sa kalooban ng This Panginoon. generation is full of sin. Itong salinlahi po na ito ay puno po ng kasalanan. Lord, please help us keep our faith. Panginoon, pakiusap tulungan niyo po kami na maingatan ang aming pananampalataya. The youth retreat will continue until tomorrow. Ito pong youth retreat ay magpapatuloy po hanggang bukas. Let the faith of all youth members throughout the Philippines mature throughout this retreat. Nawa ang pananampalataya po ng mga kabataan sa buong Pilipinas ay mag-mature sa pamamagitan po nito. We have all things you want to accomplish through us are fulfilled. Umaasa po kami na lahat po ng mga bagay na nais niyo pong gawin sa pamamagitan po namin ay matupad. Help us to please you, set apart from the world. Tulungan niyo po kaming mabigyang lugod po kayo at makahiwalay po sa sanlibutan. We pray in Jesus' name. Dalangin namin ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen.